Huwag kayong mag-alala, President Zhu. Makakakuha ako ng 100 milyong kontrata para sa inyo sa susunod na taon. Magaling, Fang Yong. 500,000. Karapat-dapat talaga sa inyo ang titulong Iron Sales Force. 10,000. Kahit mga intern, may 10,000. Halika, Director Wen. Malaki ang naging kontribusyon ng Tech Department niyo ngayong taon. Kaya naman, may espesyal na inihanda ang kumpanya para sa inyo. Isang sertipiko. Akala ko pa naman, relo man lang ang matatanggap natin. Naku. Hindi na umabot sa pagprint ang EJ. Ihahabol ko na lang sa susunod, ha? Ha ha ha. Director Wen, napaka-espesyal naman ang year-end bonus mo. Ikaw lang ang nag-iisang nakatanggap niyan sa buong kumpanya. Wala man lang nakasulat na pangalan. 5 taon ng pagtatrabaho, blankong papel lang ang katapat. Nasayang lang ang 5 taon ko dito. Salamat sa paggabay, boss. Aalis na ba si Director Wen? Mas mabuti ngang umalis na siya, para hindi na siya makasira ng araw dito. Karaniwang security upgrade. Isang blankong papel kapalit ng 500 milyong yuan. Zooming yuan, lugi ka ng malaki sa deal na to. 37 missed calls. Pero sa loob ng 5 taon, walang sinuman ang nagtanong kung ano ang halaga ko. Simula ngayon, hindi ninyo na ako mahahanap. 5 taon ng trabaho kapalit ng blankong papel. CJ, ipapamukha ko sa kanila kung magkano talaga ang halaga ng blankong papel na iyon. Zooming yuan, malalaman mo paglipas ng 3 araw kung ano ang pinakawalan mo. 2,000 kilometro, sapat na ang layo nito. Zooming yuan, ang mga tawag mo, hindi ko nasasagutin kailanman. Wen Yu, may 1,400 kilometro pa. Kaya mo iyan. Ding Xuan, hindi mo karapat-dapat ang tulad ko. Dali, hintayin mo ako. 3 araw na lang, papaluhurin ko sila para magmakaawa sa akin. Lahat ng dakilang pagtakas ay nagmumula sa isang napakasimpleng desisyon. Iha, 3 araw ka na rito, ni hindi mo man lang binuksan ang cellphone mo. Nandito ka ba para magbakasyon o para magmungha? Depende. Kung masarap ang air ko ay magbabakasyon ako. Kung hindi, magmumungha na lang ako. Hindi siya gagawa ng isang sistema na walang itinirang backdoor man lang. Impossible. President Han, ang sistemang binuo ni Wen Yu sa buong kumpanya, siya lang ang nakakaalam kung paano patakbuhin. Hindi ito usapin tungkol sa backdoor, kundi siya mismo ang pinto. Iha, may isang ginoong Zhu na tumatawag ng long distance mula Heche. Sabi niya, handa siyang magbayad ng 1 milyon. Makausap ka lang sa telepono. 1 milyon, mukhang seryoso talaga siya. Iha, magsalita ka naman. Sasagutin mo ba o hindi? 1 milyon yan. At you, pakiabot po ang mensaheng ito kay Ginoong Zhu. Ang pangalan sa sertipikong ito ay hindi pa nasusulatan. Maiintindihan niya yan. Ang babaeng ito. Nagtatakda siya ng presyo. Gamit ang blankong papel na ibinigay ko sa kanya, nagtatakda siya ng sarili niyang presyo. Sagutin niyo siya. Sabihin mong humihingi ako ng tawad. Pabayaan siyang magtakda ng mga kondisyon. Kahit ano pa yan, tatanggapin ko. Iha, sabi niya, kahit anong kondisyon daw ay pwede. Ano ba talagang ginawa mo? Isa lang ang kondisyon ko. Siya at si Fang Yong, sa homepage ng opisyal na website ng kumpanya, ay dapat mag-post ng isang magkasamang liham ng paghingi ng tawad para sa akin at sa buong technical team, upang humingi ng tawad sa publiko. Ipin mo ng 24 na oras. Sabihin mo sa kanya ang eksaktong sinabi ko. Ito na ang huling pagkakataon mo. Zooming yuan, nasa akin ang bola ngayon. Kung ganoon, galingan mo. Binabaan talaga niya ako. Ang numerong tinatawagan mo ay inilagay ka na sa blacklist. Binlock niya ako. President Han, payo ko sa'yo na tumigil na. Sa sistemang ginawa ni Wen Yu, kapag nagkaroon ng 3 beses na brute force cracking, mag-a-activate ang self-destruct lock. 2 beses mo na itong sinubukan. Hindi ako naniniwalang, walang kahit isang bug ang sistemang binuo ng isang tao lang. Sinabi ko na sa'yo, hindi lang ito usapin ng pag-iwan niya ng backdoor. Siya mismo ang pinto. President Zhu, na-lock ang buong sistema. Na-trigger na ang self-destruct mechanism. Ang clearing module na nagkakahalaga ng 500 milyon ay ganap ng naka-freeze. Hindi ma-unlock. Lumabas kayo. Zooming yuan, darating ba ang clearing funds ngayong araw? Hindi lang ito usapin tungkol sa penalty fee sa paglabag sa kontrat. Bukas, malalaman ng buong industriya kung gaano kayo kawalang silbi at hindi mapagkakatiwalaan. Wen Yu, gusto mo ba talaga akong sirain? 5 taon siyang nagsulat ng code dito. Hindi ko man lang kayang pantayan ang gawa niya.
President Han, hindi sa dahil wala kang kakayahan, kundi dahil sa taong kinakaharap mo, hindi siya isang ordinaryong tao. Ang magsulat ng code dito kahit isang araw lang, ay isang malaking insulto sa propesyon ko. President Zhu, ang taong kinuha mo at binayaran ng 3 beses ang halaga, kahit ang sistemang iniwan niya, ay hindi man lang niya maintindihan. Hindi ko ito kasalanan, kundi ikaw, dahil sa simula pa lang. Hindi mo alam kung gaano kahalaga ang mayroon ka noon. Sa technical department, ilan pang tao ang natitira? Umalis na po. Kalahati na po ang umalis, President Zhu. Iha, kahit mga Diyos, maiinggit sa buhay mo. Hinahanap ka pa rin ng lalaking Zhu na iyon. Ilang beses na siyang tumawag. Hayaan mo siyang maghanap. Hayaan mong maghanap siya hanggang sa dulo ng walang hanggan. Hindi ko pa nga naubos itong mangga ko. Ha ha ha. Mukhang pwede na. Panahon na para paluhurin siya. Fang Yong, maaaring sumama ka sa akin, at isakripisyo ang mukha natin, para isalba ang kumpanya, o hawakan natin, ang pride mo at tumalon sa gusali. Pumili ka, gusto mong humingi ako ng tawad sa kanya sa harap ng buong internet. Sa isang hamak na programmer lang, ang 500 milyon, ang mga kliyente, ang presyo ng stock natin, ang 500,000 year-end bonus mo, ay nanggaling din sa transaksyong ito. Ngayon, hamak na programmer pa rin ba siya para sa'yo? Isulat mo na. 8,880,000. Isang mapalad na numero. 4 na minuto, mas mabilis kaysa sa inaasahan ko. Wala na akong utang na loob sa kahit kanino. Wenyu, sa tingin mo ba nanalo ka na? Marunong ka lang namang magsulat ng 2 linya ng code, di ba? Abangan mo. Pandaraya. Anong pandaraya? Zumiguan, alam mo ba kung ilang kontrata ang pinirmahan ko para sa kumpanyang ito? Pinaghirapan ko ang 500,000 year-end bonus na yon. Anong karapatan ninyong gawin ito? Limang taon sa isang blankong papel. Ngayon, puno na ito ng sulat. Isang lalaking nagkakahalaga ng 30 milyon. Ano ba talaga ang habol niya? Ano ito? Si Gushen ba ang lalaking iyon? Pumunta siya rito para hanapin ang tenant ko. Mawalang galang na po. Kayo po ba si Imel Wenyu? Ako po ang executive assistant ng chairman ng Shenyuan Group, na si Ginoong Gushen. Chen mo, gusto kayong makita ni President Yu. Ayoko, pakiusap, lumabas ka na. Pribadong tirahan ito. Nagsusulat ka ng distributed consensus algorithm. Naiintindihan mo yan? Nasa tech ka ba? Ako ang nag-invest, pero naiintindihan ko ang teknolohiya. 30 milyong taon ng sahod, kontrata para sa 5 taon. Sumama ka sa akin. Sino ka ba? Siya. Hindi niya alam kung sino ang boss. Enlil Wen, siya si Gushen, ang chairman ng Shenyuan Group, ang pinakamayamang tao sa Hechen. May net worth na. Oh, Oh, alam ko na, pero hindi ako interesado. 50 milyon. Hindi ako interesado. 100 milyon. At isang independenteng laboratorio. Walang limitasyon sa budget. Independenteng laboratorio. Ikaw ang mamamahala sa lahat. Ikaw ang magpapasya sa direksyon. Ikaw ang magre-recruit. Ako ang magbabayad. Walang limitasyon. Nakita mo na ang code ko. Nag-post ka sa isang forum 3 taon na ang nakalipas. Isang open source encryption framework. Ipinost mo tapos binura mo rin. Binura ko iyon kasi hindi pa mature ang framework na iyon. Ayoko nang magtrabaho para sa kahit kanino. Ang huling taong nagsabing teknolohiya ang pinaka-core, ay binigyan lang ako ng blankong papel. Paano kung hindi ito pagtatrabaho lang para sa iba? Anong ibig mong sabihin? Kisha, yung lalaki sa helicopter kahapon. Nandito na naman. Hindi siya umakyat sa taas. May iniwan siyang gamit sa front desk. Tapos umalis na. Nasaan siya? Ang assistant niya. Nakaupo pa rin doon sa baba. Nabasa ko na. Wala akong tutol sa mga tuntunin. Pero may isa akong tanong. Tanong ko lang, Bakit sa tingin mo ay karapat-dapat ako sa ganyang halaga? dahil kaya mong magpabagsak ng isang kumpanya ng mag-isa, dahil sa code mo, na paulit-ulit kong pinag-aralan sa loob ng 3 taon, at nakakatuklas pa rin ako ng bago rito, dahil sa pagtalikod mo, sa 100 milyon ng walang pag-aalinlangan, iisa lang ang taong ganyan sa buong Hechen. Ayokong palampasin ang tulad mo. Pag-iisipan ko.
Bibigyan kita ng 3 araw. Sabi ko, pag-iisipan ko. Hindi ko sinabing may deadline ka sa akin. Iha, inilagay ko ang hapunan mo sa tapat ng pinto, ha? Iwan mo lang dyan. Hindi lang ito isang investment portfolio. Ito ay isang plano ng isang closed-loop ecosystem. Mula sa hardware hanggang sa software, mula sa data hanggang sa mga application, lahat ay konektado na. Hindi lang basta nag-i-invest sa teknolohiya ang taong ito. Talagang marunong siya sa teknolohiya. Hindi lang basta 3 taon na ang nakakalipas. Nang aksidente niyang makita ang code ko, kundi dahil matagal na niyang pinag-aaralan ang parehong direksyon. Gushen, sino ka ba talaga? Nakapagdesisyon ka na ba? Hindi pa. Pero may bago akong tanong. Magkita tayo sa Hecheng. Anong gusto mong kainin? Beef noodles o ramen? Malaki o maliit na bowl? Beef noodles. Malaking bowl. Dagdagan mo ng isang itlog. Eto na. 3 beses kong binasa ang kasunduan mo. Gusto kong baguhin ang mga tuntunin. Sabihin mo. Hindi ko kailangan ng 100 milyon, 30 milyong taunang sahod, 100% independenteng karapatan sa pagpapasya. Lahat ng patent sa pangunahing teknolohiya ay dapat sa akin lang mapunta. Ibinababa mo ang sarili mong halaga. Nagtatakda lang ako ng malinaw na hangganan. 100 milyon. Kung ituturing mo akong empleyado mo, 30 milyon. Pero kung magiging partner mo ako, hindi ko kailangan ang pera mo. Gusto ko ng posisyon. Deal. May isa pang bagay, ang iyong Zero Laboratory. Sabihin mo. Ang focus ng pananaliksik ay desentralisadong pag-encrypt ng datos. Kaparehong-kapareho ng framework na dinelete ko 3 taon na ang nakakaraan. Parehong-pareho ang direksyon natin. Mabilis mong naimbestigahan na. 3 araw lang. Maganda ang information security mo, pero hindi pa sapat. Anong pangalan ng kumpanya natin? Yushan, Anong ibig sabihin yan? isang bundok na ibibigay ko sa sarili ko, na walang sinumang makakagiba. Gusto mo bang ihatid kita? Magtataksi na lang ako. Unang araw pa lang natin bilang partners. Hindi na kailangan na makita ng iba na sumasakay ako sa kotse mo. Boss, pwede bang patagin naman natin tong sahig? Pangatlong computer na to ah. Dapat matapos to ngayong araw. Pasok, may mga lamesa at upuan naman, at may internet. Sapat na iyon. Boss, clearing engine. Gusto mong gawin ang bagay na hindi nagawa ng Hengchuang. Kung hindi kaya ng Heng Shua ang kaya ko. Boss, ang presyo sa merkado ng upuang ito ay 20,000 yuan bawat isa. Sale to, clearance sale ang tawag dito. Boss, kanino galing to? Sa landlord. Ano namang pakulo yan, boss? Kapag nagtatrabaho kasama si boss, wala talaga akong maintindihan kahit isa. Ikinagagala kitang makilala, Yin Fang. Masyado kang magalang, Yin Zhao. Ito ang technical roadmap ni Wen Yu. Paano mo nakuha yan? Kinuhaan ko ng larawan noong nasa Hengshuang pa ako. Akala niya malinis siyang makakaalis. Kapag na-release sa merkado ang sistemang ginagawa niya, maaalis sa laro ang ruihing natin. Kaya kailangan natin kumilos ng maaga. Hoy, kayong dalawa, may trabaho tayo. Si Wen Yu ng Yushan Technology. Dinala ni Lao Fang ang technical na plano niya. Tingnan niyo, pagkatapos, mauupo tayong 3 panid para mag-usap. President Fang, maligayang pagdating sa Ruiheng. Darating na bukas ang flake mo bilang strategic advisor. Masayang makipagtulungan sa'yo. Mag-ingat ka, pumasok si Fang Yong sa Ruiheng. Mukhang may tao pa sa likod niya. May mga chismis sa industriya na may gustong sumira sa'yo. Boss, may nag-aalok na piratahin ako sa triple ng sahod ko. Sa Ruiheng ba? Pupunta ka? Kung saan pumunta si boss, doon din ako. Kahit 30 beses pa, hindi ako pupunta. Sige, mag-overtime na tayo. May 12 bag pa sa ikapitong module. Mas marami pang bug kaysa sa buhok ko. Wen. President Wen, gumagana na ang front end. Huwag mo akong tawaging President Wen. Tawagin mo akong boss. Boss, may mamahaling kotse sa labas, kanina pa nakaparada. Itim na may badge.
Boss, gaano nakatagal nakaparada ang kotseng iyon? Mag-code ka na lang dyan. Anong ginagawa mo? Inaantay kang matapos sa trabaho. Nasa kanluran ng lungsod ang bahay mo. Nasa silangan naman ito. Binago ko ang ruta ko. Alam mo ba kung anong tawag sa ginagawa mong iyan? Alam mo ba? Investor na nag-inspeksyon ng asset. Aalis na ako. Boss, tingnan mo ang mga chismis na ito. Puro imbento lang ang lahat. Ginamit daw ang ganda para umangat sa posisyon. May mga mata ba sila? Magsusulat ako ng mahabang post para pabulaanan ang bawat isa niyan. Umupo ka, dahil kapag tumugon tayo, ibig sabihin ay apektado tayo. At ang gusto lang naman nila ay maapektuhan tayo. May magsasalita rin para sa akin. Kuya Lu, sinabi ng boss na huwag nang sumagot. Sinabi ng boss na huwag na, pero hindi niya sinabing huwag akong maghanda. Wenyu, sa pagkakataong ito, ako naman ang magsasalita para sa... Boss, ang artikulo ni Yang Qin, may 500,000 shares na. Nasa unang pwesto ng trending search. Baliktad na, nabaliktad na ang lahat. Sabi ko sa iyo, may magsasalita at magsasalita para sa akin. Sabi mo garantisadong walang maiiwang bakas. Ito ba ang tinatawag mong walang bakas? Isang aksidente lang yon. Hindi profesional ang kumpanya ng mga bayarang troll. Hatching. 3 buwan. Boss, hindi ba orihinal na plano ay kalahating taon? Nagbago na ang plano. Gusto nila akong patayin habang nagsisimula pa lang. Kaya dapat akong lumaki ng mas mabilis. Sapat na ang 3 buwan. Ang clearing engine na ginagawa ni Wenyu, kapag nailunsad na sa merkado, ang mga sistema ng 3 kumpanya ay malalaos na lahat. Director Fang. Isang maliit na kumpanya lang ang sa kanya. Ganoon ba talaga kalaki ang banta niya? Siya lang mag-isa ay sumira sa 500 milyong clearing system ng Dinchuan. Ano sa tingin mo? Ano ang gagawin natin? Kailangan nating kumilos ng maaga. Ang unang hakbang, magpirata ng mga tauhan, 1 milyong piso. Sino ang tumawag? Nag-alok ang ruwihen ng 3 beses ang taas. 3 kumpanya ang sabay-sabay na tumawag. Bukas, kakausapin natin sila ng isa-isa. Ang ikapitong modulo ng Yushan una. Ang sistemang isinulat mo. Ang isang katlo nito ay parang anak ninyo. Maaari kayong umalis. Pero hindi niyo pwedeng dalhin ang bata. Naiintindihan ko po. Boss, hindi ako alis. Ano naman ang gagawin ko kung aalis ako? Babalik ba ako sa pagsusulat ng basurang code para sa iba? Punitin mo na ang sulat ng pagbibitiw mo. Boss, isinusulat mo ba ulit ang code ni Mang Zhao? Lahat talaga. Isang buong gabi, boss. Buong magdamag mong, muling isinulat ang 3 buwang halaga ng code niya. Bago siya umalis, lahat ng mga underling interface na hinawakan niya, ang lahat ng underling interface, ay pinalitan ko na lahat. Boss, matagal mo na palang alam na alis siya. May ugali ang mga programmer na magbackup. Boss, bagsak ang mga server natin, offline lahat. Kung walang server para sa stress testing, hindi natin ito mapapatakbo sa susunod na linggo. Anong gagawin natin? Mag-iba ba ng diskarte? Tayo ang gagawa. Bumuo ng isang private cluster sa loob ng 3 araw. Boss, kailan mo naisip ang ganitong architecture? Kanina, noong pumikit ako ng 3 segundo. Boss, kanino galing to? Sa landlord. Isang buwan.
Anonymous, isip bata. Unang beses sa 8 taon. President Yu, ang kumpanya ni Wen Yu, ay ginigipit ng bangko. Alamin mo kung sino ang nanggigipit sa kanila. I-report mo agad sa akin kapag nalaman mo. Sabi niya, huwag daw maging anonymous. Kaya sa susunod, hindi na. Sino ang sumulat nito? Isang taong maseryoso pa kaysa sa akin. Nabasa ko na ang ulat mo. Maganda ang pagkakasulat. Pero sa ikatlong pahina, ang capital flow chart, may 2 node na nakaligtaan mo. Kailan mo pa ito inimbestigahan? Pinuno ko na ang mga kulang sa ulat mo, pati na rin ang pagsusuri sa kanilang mga teknikal na kahinaan. Plano ng kooperasyon. May codename na down, ako ang bahala sa teknikal na aspeto, at ikaw naman sa panig ng kapital. Sa pagtutulungan nating dalawa, tiyak na mapapabagsak natin sila. Paano natin masisiguro na paniniwalaan nila ang Peking Blueprint? Dahil ang blueprint na iyon ay totoo. Ang pinagkaiba lang, pinalitan ko ng isang byte ang core algorithm. CJ. Hindi ako nilalamig. Mas madaling magbasa ng dokumento kapag nakaupo. Down plan. Sa loob ng 3 araw, ihahanda ko ang Peking Blueprint para sa technical side. Wen Yu, alagaan mo ang kalusugan mo. Ang ikatlong patibong sa panig ng kapital. Masyadong maikli ang time window. Kailangan ng 72 oras. Naiintindihan mo pala ang code ko. Tungkol sa Peking Blueprint ng technical side, paano kung magsagawa sila ng deep verification? May alam ka sa verification. Wala. Pero binasa ko ang open source framework mo ng 3 beses. Sige na nga, seryoso ka nga talaga. Wen Yu. Ayos lang. Magpahinga ka na ng maaga. Boss, gamitin mo muna ang mga ipon ko para pansamantalang matakpan ito. Hindi pwede. Huwag mong gagalawin ang pera mo. Pupunta ako sa bangko. Maghintay kayo rito. May queue number ba kayo? Maaari akong maghintay sa pila, pero hindi makapaghintay ang investigasyon sa pagkaka-freeze ng account namin. May 30 empleyado ang kumpanya ko na naghihintay ng sahod. Hindi namin hawak ang bagay na iyan. Pumunta ka sa Risk Control Department. Pinapunta ako rito ng Risk Control Department. Kinbi, nagpapasa-pasa ng responsibilidad ang bangko. Kailangan ko ng isang abogado na dalubhasa sa financial regulation. Iyong pinakamagaling. Nasaan ka? Nasa tapat ng bangko. Hintayin mo ako. ₱50,000,000. Bukas ng umaga ay kaya ko nang i-transfer sa backup account ng Yushan. Ako na rin ang bahala sa panig ng bangko. Huwag na. Ayokong may utang na loob sa iyo. Kumpanya ko ang Yushan, hindi sa iyo. Hindi ito utang na loob, kundi isang pamumuhunan. Dapat malinaw ang mga hangganan. Masyado mo na akong natulungan. Hindi ko na matukoy. Kung nag-invest ka ba talaga o? Tinutulungan kita, hindi dahil sa pamumuhunan. Kung ganoon, para saan? Nandito na tayo. Gushen. Salamat. Pero ang pagsubok na ito, ako na ang haharap nito. Imbestigahan mo, sino ang nagpeke ng ulat na yon, sa loob ng 3 araw. President Wen, peke ang mga ebidensya sa ulat na ito. Mukhang nagmamadali ang gumawa nito, at hindi maayos ang pagkakagawa. Kaya ba natin itong mapabulaanan? Naisulat ko na ang petisyon, maa-unfreeze na ito sa loob ng 3 araw ng trabaho. Salamat. Ipadala na lang ang invoice sa Yushan Technology. Kaya ng clearing engine ng Yushan number 1 na, compress ang KC plus 1 hanggang KC plus 0.3 segundo. Hindi lang ito basta optimization. Ito ay reconstruction. President Yu, ang bank account ng Yushan Technology ay na-unfreeze na kaninang umaga. Napatunayan ng abogadong kinuha ni President Wen na peke ang mga ebidensya sa ulat. Bukod pa rito, si President Wen mismo ang nakakuha ng pondo mula sa isang overseas fund. 3:00 ngayong hapon, pumasok na ang 30,000,000 yuan. Siya, nilutas niya ito ng mag-isa. Mabuti.
Teka, mali ito. Ang device na ito, hindi kasama sa whitelist. Alas 3 ng madaling araw. Si Lin Jai, pumasok sa server room noong alas 3 ng madaling araw, at kinopya ang core algorithm. Hindi siya basta programmer. Isa siyang espiya. Huwag nating ipahalata. Ang device ni Linjay, gaano katagal na connect sa core library? 4 na minuto at 42 segundo. Sapat lang para kopyahin ang 3.7.2. Hindi niya nagalaw ang underlying encryption module. Boss, anong gagawin mo? Di ba gusto niyang magnakaw? Ipakain mo sa kanya. Xiao Lu, sa susunod na 3 araw, makipagtulungan ka sa akin sa gagawin kong palabas. Tara, uwian na. Dito muna tayo para sa araw na ito. Tapos na ang system test, bukas na ulit natin ipagpatuloy. Hayaan mo siyang kumopya. Kung mas marami siyang makokopya, mas mabilis siyang babagsak. Nakuha ko na. Ang kumpletong bersyon ng core algorithm ng Yushan no isa. Dahil dito, mailulunsad ang Ruiheng no isa ng 6 na buwang mas maaga. Tapos na si Wen Yu. Alam ko. Pumasa na ang pangsyam na module sa pressure test. Pumasa ito na may delay na 0.03 segundo. Kalahating mas mababa ito kaysa sa target na halaga. Gumagana na ng maayos ang front-end interface. Ipadala mo sa akin para makita ko. Sa'yo ba ang gusali sa kabila? Kailan pa? Noong nakaraang linggo lang, Bakit ka lumipat dito? para sa trabaho, Nasa kanurang bahagi naman ng lungsod ang lahat ng negosyo mo. may bagong negosyo ako rito sa East District. Anong negosyo? Ang bantayan ka. Bakit ba lagi ka nalang ganito? Dumaan ka na naman ba rito? Lumipat na ang bahay mo sa kabila. 50 metro lang ang layo. Kailangan mo pa talagang magmaneho. Malamig ang panahon, 18 degree ang temperatura sa Hecheng ngayong Abril. pero pakiramdam ko malamig pa rin. Paano mo na lamang paborito ko ito? Hula ko lang. Ang galing mong manghula. Nahuli ka ng 2 pintig. Sino ba ang niloloko mo? Pumasa na tayo, boss. Pumasa na. Pumasa na ang Yushan no isa. Boss, talagang gumana na ito ng maayos. Sa pinakagitna ng pangunahing entablado. Kumain na tayo ng cake para magdiwang, boss. President Zhao, sa summit sa susunod na linggo. Dudurugin ng Ruiheng no isa ang lahat dito. Kain muna kayo tapos magpatuloy na. Bago ang summit, gusto kong pabilisin pa ang Yushan no isa ng 10%. Sa Yaolu, ang latency ng server. 0.002 segundo. 3 beses na mas mababa sa target. Perfecto, boss, tapos nang mag-load ang front-end interface. 0 lag. Oh, nandito rin pala si President Wen. May booth din pala ang mga maliliit na kumpanya. Ang sistemang ilalabas ng Ruiheng bukas ay ibabalik ka sa simula sa loob lang ng isang gabi. Fang Yong, 37 taon ka nang nabubuhay, pero hindi ka pa rin natututo ng leksyon. Alam ko.
Sayaolu, dali, may umaatake sa display server. Ipa-counter-track mo sa mga tauhan ng audience. Gusto kong malaman kung sino ang nag-utos nito. Kopya. Bigyan mo ako ng 20 minuto. Sa launch event bukas, gusto niyo pa ring manggulo? Ngayong araw, muling bibigyang kahulugan ng ruhing digital ang mga pamantayan ng fintech. Opisyal na ilulunsad ang ruhing no isa sa susunod na buwan. Narinig mo ba ang palakpakan, President Wen? Narinig ko at maririnig mo rin ang sa iyo mamaya. Bago ang demonstrasyon, gusto ko munang pasalamatan ang isang tao. Salamat kay Ginoong Zuminyuan ng Dingxuan Technology. Kalahating taon na ang nakalipas, binigyan niya ako ng isang blankong papel. Ngayong araw, ipinagpalit ko ang blankong papel na iyon para sa isang bundok. Tatlong beses, President Gu, dinurog ng data ng Yushan no isa ang kalaban. Maraming salamat sa inyong lahat. Hindi ito maaari, maayos naman ito kanina lang. Technical Department, anong nangyayari? Ayusin niyo yan agad. Bumagsak ang presyo ng stock ng tatlong kumpanya ng 17%, 14% at 21%. Na-trigger na ang lahat ng bitag sa panig ng kapital. Patuloy lang na mag-obserba, hindi na kailangang kumilos. Hayaan mo lang itong bumagsak ng kusa. Alam mo na pala mula pa sa simula. Fang Yong, sinabi ko na sa'yo, hindi ka talaga natututo. Boss, humaba na ang pila sa booth natin hanggang pasilyo. Kailangan ba nating magdagdag ng mga demo device? Magdagdag ka. Boss, nanalo tayo. Hindi pa. Natalo lang sila. Magandang araw sa inyong lahat. Kung may tanong kayo, magtanong lang kayo. Magandang araw, Inowen. Tinalo ng Yushan no isa ang lahat ng kakumpetensya. Ano ang mga plano ninyo para sa hinaharap? Gumawa ng magagandang produkto. Para sa Yushan Technology at patuloy na gumawa ng mas magagandang produkto. Paano ninyo tinitingnan ang karanasan ninyo sa dati ninyong boss? Noong pinaalis kayo gamit lamang ang isang blankong papel. Nagpapasalamat ako sa blankong papel na iyon dahil ito ang nagbigay daan sa tagumpay ko ngayon. Ang blankong papel na iyon ang naging daan sa tagumpay ko. Handa na ba ang pakikipagkita sa mga kliyente ngayong hapon? Opo, handa na. Zooming Yuan. Padaan ka na naman? Padaan din ba ang rooftop? Umakyat ka mula sa ika-30 na palapag. Hanggang ika-28 lang ang elevator. Kaya naglakad ako ng 2 palapag. Kulang pa sa stamina. Tama na. Para makarating sa harap mo. When you, Aysan, alam mo ba kung bakit? Tinabi ko ang code mo 3 taon na ang nakalipas. Hindi dahil sa kung magkano ang halaga ng teknolohiya mo, kundi dahil sa komento sa loob ng code na yon, may isang linya doon, na isinulat mo para sa sarili mo. Ang sinulat mo ay, perpekto na ang lohika na ito, pero ang perpektong bagay ay walang buhay, mag-iwan ng puwang, para makapasok ang hindi inaasahan. hindi ko na maalala. Pero ako, naalala ko. Salita por salita. Dahil lang sa isang linya ng komento. Naalala mo ang isang tao sa loob ng 3 taon? Simula noong araw na yon, gusto lang kitang makilala. Isang taong naghahangad ng pagiging perpekto, na handang mag-iwan ng puwang para sa mga hindi perpekto. Ang ganyang uri ng tao. Sa 32 taon ng buhay ko, isa pa lang ang nakikilala kong ganyan. When you, laging tama ang hula ko tungkol sa'yo. Pero may isang bagay na ayoko ng hulaan pa. Ano iyon? Papayagan mo ba akong pumasok sa puwang na yon?
Gushen, kailangan ko pa ng oras. President Yu, babalik po ba tayo sa kumpanya o uwi na? Sa tapat tayo. Sa Eastern District Branch. Masusunod po. Tatlong taon. Naalala niya iyon sa loob ng 3 taon. Na nadaanan lang daw niya, naramdam niyang malamig. 17 beses. 17 beses siyang nagdala ng kintuan. Binilang ko. Ang 3 segundong katahimikan niya, 3 segundo, ay ang sandaling winawasak niya ang sarili niyang pader. At ang sagot ko ay ganoon din ako. Bukas pa ang mga ilaw. Alas 4 na ng madaling araw. Sa buong Hecheng, mga streetlights lang ang dapat na nakabukas pa. Hayaan mo na. Nakakita na siya ng mas magulo pa rito. Sige, tara na. Umiiyak ka ng ganyan, nasaan ang tapang mo? Hindi ako umiiyak, nasilaw lang ako sa ilaw. Maaari po bang magbigay ng maikling pahayag, President Wen? President Wen, may gusto ka bang sabihin? President Wen, maaari ka bang magbahagi ng kahit ano? Ang kahulugan ng Yushan ay ang bundok na ginawa ko para sa aking sarili. Gaano ka katagal naghintay? Hindi matagal ang 3 taon. Simula sa araw na ito, hindi mo na kailangang manghula pa. Kung ganoon, sabihin mo sa akin. Para sa iyo talaga ang puwang na iyon. Mula pa iyon sa iniwan kong komento sa code 3 taon na ang nakalipas. Bumalik ako para ibalik ang isang bagay. Dito nararapat ang sertipikong ito. Hindi ko na ito kailangan. Tamang-tama lang ang pagkakababad. Paano mo nalaman ang mga nakasanayan ko? Baligtad yata. Ako dapat ang nagtatanong yan sa'yo. Hula ko lang. Boss, ang stress test ng Yushan no 2. Pumasa lahat. Perfecto, 0 bug. Ang perpektong bagay ay walang buhay. Mag-iwan ka ng isang puwang at mag-run pa ng isa pang round. Copy, boss. Gushen. Ang puwang na iyon, nakapasok ka na.